ano po, sa mga kababayan natin, Senator Ping Lacson, Jay Tariela, o Jay Batumbakal, hinahamon niya para ano, para magkaroon ng open na pag-uusap patungkol dito na hindi sa atin or dapat i-give up natin. Delicate so. Ako, napagtanto ko mga bossing noong naghahamon na si Rodante Marcoleta, ang sabi ko, sana patulan to para mapahiya. No? May pumatol naman ho, mga bossing. Mayroon naman pong pumatol. No? Pero meron dalawang hindi pumatol. Si Jay Batumbakal at si Jay Tariela. Ngayon, inanalyze ko, bakit hindi pinatulan para ano, ganito. Tama naman ang sabi niya. Tama ang sabi ho nila. Hindi dapat pinag-uusapan yan. Kasi atin yan. At wala na dapat pag-usapan yan. Dahil kapag ka nga naman pinag-usapan ho, mga bossing, parang binigyan natin ng karapatan o binigyan natin ng malaki o maliit man na pag-asa ang China na meron silang pwedeng bawiin ho, mga bossing. Which is yung Kalayaan Island Group. Di ba? Kaya yung sinabi na huli ni Senator Ping Lacson, delikado tayo dito. Yun po yung nararamdaman ko sa pagkatao ni Rodante Marcoleta na ang sabi, kasing kintab ng bunbunan, no? Na nasinaga ng araw na sinabi ni Rodante Marcoleta na i-give up yung KIG. Ngayon, hindi pa ho tayo nagtatapos dyan, mga boss. Madami at mahaba pa ho yan. Eto pa po. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya? Yan, o, di ba? Sino ka ba? Si Rodante Marcoleta. Oh. Kasi ho, mga kababayan, ultimo ho, yung sa ano yung sa 18 Marites po. Di ba? Ipinipilit ni Marcoleta na imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee itong 18 Marites, mga kababayan. O, di ba? Pinipilit to, mga bossing. Kaya lang, nung unang panahon o nung unang mga buwan, di ba meron silang gutesang inilabas dyan? Di ba meron silang ano tawag din, surprise witness na inilabas dyan? Ngayon no, ano kinahantungan at saan napunta yung surprise witness? Parang wala naman. Di ba? Parang nag-aksaya lang po ng oras doon sa surprise witness. Pakinggan natin si Senador Ping Lacson. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Correct. Wala sa lugar, wala sa hulog. Sa ganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Kagaya nung kay Gutesa. Ano kinahinatnan, ano kinapuntahan ho nun, mga boss? Wala. Diba? Sa umpisa pa lang ho, mga kababayan, puros kasinungalingan na yung ating mga narinig. Diba, Ma'am Fatima Ramirez at BMB Hill? Ganun na ho yung mga narinig natin kay Gutesa. Ngayon, eto, meron na naman po, nag-multiply, naging 18. At ang estilo ho, mga boss chief sir, ganun din ho, sali-saliwa at puro kalokohan yung mga pinagsasasabi. Gaya ng nagsimula sa maleta, naging, maleta, tapos naging paper bag, tapos naging expandable folder, tapos naging folder, tapos naging envelope. Nakita nyo ho, mga bossing. Isinama si De Lima, inilagay si De Lima, nung napansin ng mamamayang Pilipino, bakit nando si De Lima, ano naman mapapala nila kung bibigyan nila ng pera at ng mga mali-maleta si De Lima, hindi naman ho congresswoman o wala namang kapangyarihan, biglang balikwas ho sila. Bigla naman bawi ho. Na-oversight lang daw ho si De Lima. Dahil nga, nasasabi, nakasama doon sa ICC, inilagay ho nila. Di ho, yung mga inconsistent nila, mga bossing, at yung mga mahirap paniwalaan, dyan ho sumasablay. So ngayon, ano sa tingin nyo?
ang mangyayari kung iimbitahan ho itong 18 marites na ito? Tingin niyo po ba, magsasabi pa din ho ng katotohanan? Kung yung sa mga interview pa lang, wala na. Hindi na nagsasabi ng katotohanan. Ano gagawin dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Wala lang. Magloloko at kung ano-ano lang ho ang talagang mga sasabihin yan, mga boss. Di po ba? Kaya naman, itong si Senador Panfilo Lacson, ayaw na pong mag-aksaya ng panahon. No? Gusto niya, at nakikita naman po natin, sinisigurado niya na mahuhuli, makukuha yung mga taong sangkot dito sa mga flood control at sa mga ghost project. Kaya lang po, yung mga ipinipresenta sa kanila, halos tanim witness naman ho. Tanim witness na matagal nang mga nangyayari at iilang tao at pare-parehong tao yung gumagawa po. Diba? Ngayon, papayag po ba tayo? Masayang ang oras, panahon, pera ng Senado dahil lang po doon sa mga tanim witness nila? Halata naman po lahat. Mga kababayan, sabi ni Sir Archie Beroya, hindi na dapat bigyan ng oras ng Senado o sa Senado ang mga diskarteng bulok ng hayop na bokal na Marcoleta. Kalbo ba si Marcoleta? Akala ko not pa lang tas nagsusuot ng wig. No? Akala ko not pa. Tsaka ang makikita ho natin dyan, gagawin nila mga bossing. Uupo si Balikod, tapos yung 18 marites, nandun sa likod. No? Nasa likod, nakaupo lang din ho, hindi magsasalita, walang sasabihin. Kasi mukhang yung 18 marites naman ho, mga kababayan, hindi nila kabisado yung script nila at hindi nila alam talaga yung mga pinagsasasabi ni ho nila. No? Sa umpisa pa nga lang ho, ano sabi? Ilan doon sa 18 marites? Hindi naman talaga Marines. Ano ang rest back ng mga DDS? Kinakailangan pa ba na maging Marines? Kinakailangan, sa umpisa pa lang, nagsisinungaling na kayo. No? Yung mga kung anong klaseng tao sila, bakit nyo kailangan itago, bakit kailangan ipagsabi na Marines sila kahit hindi naman. Ano ang nun? Ano ang purpose nun? Doon pa lang, nagsisinungaling na kayo. Di po ba? Tapos ngayon, meron na naman daw. 100 naman daw po, mga kababayan. 100 naman daw po ang dagdag na mga kasundaluhan ang sasali na naman daw. Sabi ko, hindi na yata natapos at hindi na ata naubos itong mga ito. Kung ano-anong mga imbento na lang yata ang mga pinagkakakana at mga pinagsasasabi nito. Kaya ho, hindi na pinapayagan nitong si Senador Ping Lacson. Di ba? Dahil sayang lang po sa oras, mga bossing.